ang dami mong bituin. Ah, sabihin yan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, James TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's video, Inday Sara, sinakyan ang issue ng pulburon. And guys, yan kasi ang mainit na pinag-uusapan dahil sa pulburon na yun na binibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang masaklap nito guys, ang mga nagbubulgar ngayon, ang mga maiingay ngayon, ay sila mismo yung nangampanya sa Uniteam kay Inday at Bongbong Sara tuloy, kay BP Sara at Pangulong Bongbong Marcos nung kasagsagan ng kampanya, nakikipagpatayan sila, nakikipagbardagulan sila, Uniteam, Inday Sara, di ba? Pero wala pang 2 taon, sila na ngayon ang nagbabangayan. So, di ba, di ba, nakakalungkot guys, di ba? Ito yung mga nanalo na pinaniwalaan ng taong bayan. Di ba? Dahil nga pagkakaisa, sabi, di ba? Uniteam, di ba? Uniteam. Oh. Tapos ngayon, sila yung nagsisiraan. So, paano ang taong bayan? Nasaan na yung solusyon na nakakatulong sa maraming bayan, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kapatid natin may hirap sa mga probinsya, isang kahig, isang tuka. Kumakalat kasi guys, yan. Noong una nating napanood dyan, kahit ako napanood personal, itong si Maharlika, die hard supporter, loyalista ng mga Marcos, na ngayon unang tumaligsa. Sumunod na yung iba at ngayon, even yung Duterte supporter ngayon, nag-iingay na rin sila dyan. So marami na silang nag-iingay ngayon. At ito pang masaklap guys, sinakyan pa ni Inday Sara, di ba? Na pulburon. So, narito guys, panoorin nyo muna yung pasarin kay BBM. Kahit sabihin natin, na hindi natin alam kung sinadya ba talaga o hindi, pero kasi parang sinadya, guys. Kasi nga, may issue ng pulburon eh. Di ba? Binigyan niya kasi yung isang bata ng pulburon. Which is, kakaiba, di ba? Kasi wala na mga, sino ba dito ang magbibigay ng pulburon, matutuwang bata? Siguro pa kung isang barot ng candy yan, tinapay o prutas, baka matuwa pa yung bata. O chocolate, di ba? Yan ang pinakamasarap na sa mata ng bata. Chocolate, matatamis, di ba? Pero yung pulburon, di ba? Parang may patama talaga guys. Panoorin nyo muna natin ito na guys. Tapos tuloy natin ang ating reaction. Pasok, Inday Sara. Wow! From so many stars, ang dami mong bituin. Ah, sabihin yan. Good boy, very good boy. The best student. Ano pangalan ni teacher? Ben? Teacher Ben. Sabi mo kay Teacher Ben na nagkausap tayo. Sabi mo sa iyo, congratulations dahil ang dami mo stars. Alam ko yan, pag madaming stars, ibig sabihin mabait, magaling, at matulungin. Ayan! See? Sarap yung merienda ko. Sarap yan. Hindi sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday. Isang linggong pag-ibig ka. Pulburo. Okay? Sarap yan. Mataan. Thank you po. Kainin mo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi niya sa bata? Kainin mo to. Lunes, Martes, Merkules, Biyernes, sabi niya, Sabado, hanggang Linggo. So, isang linggong pag-ibig, sabi niya. Isang linggong pulburon. Di ba? Kainin mo yan, masarap yan, nakaka-addict yan. Di ba? So, parang may patama talaga itong si Inday Sara, di ba? Pero hanggang sa ngayon kasi guys, mainit na pinag-uusapan. Ang sinasabi kasi pulburon sa mga hindi nakakaalam, ito raw ay yung pinagbabawal ng gamot. So, ang kinakalat kasi nila ngayon, na itong si Pangulong Bongbong Marcos, na di umano'y gumagamit daw ng droga. At hindi lang siya guys, pati daw ang kanyang asawa. Yan ang kinakalat ng mga Marcos loyalists noon, mga DDS supporter, na sila yung maingay ngayon, yan ang kanilang
pinagkakalat ngayon. So tayo guys, hindi tayo basta maniniwala, di ba? Hanggang walang ebidensya. Kasi wala pa rin silang nilalabas. Alos isang taon nang sinabi ni Marley Gayan guys. Pero hanggang ngayon, wala pang nilalabas. Sabi nila, ayun na, may mga video-video na. Pero wala pa rin. So tayo, kung ano man ang lumabas dyan, kung totoo man yan, dun muna tayo gagawa ng reaksyon. Pero hanggang sa wala, kasi madali magbintang, di ba? Lalo na sa presidente, di ba? Gaya yung sabi ko guys, hindi natin yung binoto si Pangulong Bongbong Marcos, kay Isko tayo, di ba? Pero dahil siya yung nanalo, siyempre, hindi na natin pwedeng ipilit si Isko dahil natalo na. So, supportan natin si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa ating saligang batas, mandato, siya na yung presidente, kailangan nating suportahan. Sa magandang ginagawa niya. Kaya, i-call out naman natin kung hindi maganda, di ba? So, tayo, kinikriticize natin itong si BBM sa mga hindi magandang policy niya. Ano yon? Number one, yung presyo ng bigas, di ba? Na mapasa hanggang ngayon, guys, mataas pa rin at wala pa rin silang solusyon. Bukod doon sa mga ibang bilihin, di ba? Kagaya ng asukal, ng isda, ng gulay, lahat pa rin yan, mataas pa rin yan. Diyan natin kinikriticize para baguhin yung kanyang policy at tulungan ng magsasaka para sa ating mga kababayan. Pero pagdating naman sa usapin ng West Philippine Sea, bilib naman tayo. Pinaglalaban niya malayo sa foreign policy, sa China policy ni Digong, di ba? At ng kanyang anak na si Sara na hanggang ngayon hindi kinukundi na ang China at wala silang imik, wala ang statement na nilalabas. So, alam naman natin lahat na mga pro-China talaga sila. So, ayaw natin dun. Dahil binubuli tayo, di ba? Inaagaw ang teritoryo natin. Tinatanggalan tayo ng karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kawawang mga mangingisda natin. At yung mga susunod na henerasyon natin, mga kababayan, mga bata na ngayon bata pa lang, baka wala nang mabutan, ubus na ang yaman dagat natin sa West Philippine Sea. Kapag hindi yan inaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa mga susunod na presidente pa. Di ba? Pero sa ganitong usapin, nakasiraan sa kanya itong drugs na di umano'y gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos, di pa tayo maniniwala. Hanggat wala silang talagang nilalabas. Pwedeng panakot lang to, panindak, di ba? Dahil na-disappoint nga sila na iniisip nila ang magsasalba sa kanila o sa bayan si Bongbong Marcos, si ating presidente, pero disappoint sila kaya ngayon nagsikalasan sila at isa sila sa mas malakas pang sumira at mag-criticize kay BBM kumpara sa mga oposisyon na traditional na oposisyon kagaya sinasabi ng dilawan o kakamping. Diba? So, sino yung mas maingay ngayon? So, sabi nila, bakit tahimik daw ang kakampik at dilawan? So, sabi naman natin, guys, kahit ako, hindi ko kakampik tsaka dilawan, alam niyo naman, hindi ko binoto rin si Lenny, pero kasi nakikita natin dyan, pareho nga rin, ngayon ng BBM administration at saka ng mga dilawan ng kakampik. Ano yon? Una, di ba, ayaw nila dun sa naging war on drugs ni Duterte. Kaya nga, si BBM, di ba, binago. Wala na yung war on drugs na EGK na magpasangga ngayon, hinahabol ng ICC itong si Duterte. Di ba? So, pangalawa, ayaw talaga ng kakampik sa foreign policy ng China na diniscuss din natin. Di ba? Nindigong ulit. Kaya siguro sa tingin natin guys, nakakasundo. Pero sa akin guys, kaya kakamping yan, kaya dilawan yan, kung para sa bayan yan, ay masama, di ba? Kung para sa bayan, kesa naman sa may kulay ka, kaya yung mga DDS supporter, maka China naman. Eh, ayaw natin dyan guys. Dito na lang ako, di ba? Dito na lang ako na alam natin may pakinabang sa taong bayan. Kasi hindi tayo sa apelido, hindi tayo sa iisang pamilya lang, hindi natin yung poproteksyonan. Sa taong bayan tayo, kung ano yung mas nakakabuti na pakinabang sa ating bayan, doon tayo kakampi. Hindi tayo sa mga ganitong politiko, mga dynasty, na matagal na sa politika, hindi pa halos nakakatulong sa bayan, kundi parang binibenta pa yung bayan. Di ba? So, sa ngayon, hintayin natin guys kung ano mangyayari dyan sa sinasabi nilang pulburon na video ni BBM na di umano gumagamit silang mag-asawa. So, hanggang dito naman guys. Yan ang abangan natin
sa susunod na araw kung maglalabas nga ba o hindi. Kaya guys, malaya kayong magkomento. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya to? Na gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si BBM, pati kanya asawa daw? O ano lang to? Panindak lang, panira lang ng mga dati nilang loyalists at mga DDS supporter. Right? So, hanggang dito na lamang po. Abangan nyo ang susunod na vlog. Thank you very much.